Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, eto. Siguro naman, mas mukhang kakabahan ang mga official before. Oo, sa panahon ni former President Duterte. Dito nga po sa another step na gagawin pa lamang ng ating panibagong ombudsman na si Boying Rimulya. So, bukod nga po sa pagsasapubliko ng salin, abay, meron pong bagong hakbang, which is ito. Basahin natin, mga minamahal. Family cases na inihain sa Sandigang Bayan, pinababawi ng ombudsman. Wait! Mga minamahal, kasi meron ako nakitang nag-comment, bakit mo pinababawi? Meron ka bang nais protektahan? Uy, hindi po ganun, mga minamahal, yung setup. Pinababawi kasi mahina po ang kaso na mga ipinail ni Martires. 'Di ba? Dito nga po sa totoong mayroong pagkakasala sa family cases. Kasi malinaw naman talaga sa hearing, to be honest lang, mga minamahal, na dapat dyan involve itong si former President Duterte at itong si Bongo. Kasi nga yung chairperson pa nga ng Blue Ribbon Committee noon, si Richard Gordon. Tapos yung mga member doon, sila Kiko Pangilinan, Ping Lacson, yan. So ngayon, siguro nga, yung may tuturing lang nating malaking nahuli, si Duque at itong si Lau. Kaya nga lang, yung si Duque, na-dismiss agad. Diba? Alam ninyo yan. So yung literally na nakasuhan talaga dito is yung mga maliliit lamang na tao. O, sino-sino yung mga maliliit na tao? Yung inspection officer ng DBM. Tapos yung procurement officer ng PSDBM, yung official ng Pharmally. So, yan lang po yung mga nakasuhan. Sobrang klarado. Di ba, mga minamahal, na yung pondo ng Department of Health na nilipat sa PSDBM, hindi naman po yan sa isang snap, okay agad na ang magkiklik niyan si Duque. Di ba hindi? Mga minamahal, mayroon pa din yung initiation or signal ni Digong. So, sobrang linaw na mayroong kasalanan dyan. Ito si former President Duterte. And then right after na pag-transfer ng pondo, dito nga po sa DOH, papunta sa PSDBM, inaward agad nila sa paborito nilang, sa paborito ni Digong na company, which is yung Pharmally. So, di ba, in the first place, talaga nga namang nakagalit. Kasi bakit yun lang yung nakasuhan? So, ngayon, itong ginawa ni Boying Rimulya, tama lang naman. Kasi kung babalikan natin yung panahon ng 2020, pandemic noon, mga minamahal, yung mga tao nangangatog, natatakot, 'di ba? Kasi kulang tayo sa PPE, 'di ba? Personal protective equipment, kulang tayo noon. Wala tayong mga face mask, kulang-kulang yung mga opisyal. Pero behind that bars, merong kumikita. Dito nga po sa kontrata ng gobyerno. Biruin nyo, may favorite supplier. Itong si former President Duterte. Diba? Which is yung Pharmally, Pharmaceutical Corporation. Isang maliit lamang po yan na kampanya, mga minamahal, na nabigyan ng bilyong-bilyong kontrata mula sa Department of Budget Management Procurement Service. So, ang nangyari ganito, mga overpriced na face shield, substandard na mga equipment, tapos ang malala pa dito, mga ghost deliveries. Lahat ng yan nakita nga po sa hearing na isinagawa sa Blue Ribbon Committee. At hindi lang po ito masasabi nating simpleng korupsyon. Ito po ay malinaw na pandarambong sa kaban ng bayan. Diba nga, sabi ko nga sa inyo kanina, may mga nagko-comment, nakita natin na bakit pinababawi, meron bang mga inililigtas na sangkot daw. Yun yung nabasa kong comment, which is ngayon nililinaw ko, hindi po yun yung purpose nun, mga minamahal. Pinababawi ni Boying Rimulya sa Sandigang Bayan kasi syempre yung mga inihain na kaso ay sobrang liit lamang, bailable pa nga graph lang, mga minamahal. Isang parang maliit lang yan na krimen na pwedeng piyansahan, 'di ba? Madaling lusutan. At kapag natalo,
eh di double jeopardy na yan, eh di wala nang, hindi mo na ulit pwedeng kasuhan yung taong yan. So, yung ginawa ngayon ni Boy Rimulya na bawiin, and then, i-reconstruct niya, ayusin, ano pa bang, tamang term, ayusin, palakasin itong pagbawi ni Rimulya, which is good. Kasi, 'di ba, para sa sunod, ang maikaso diyan is plunder at conspiracy. Hindi lang to basta-basta clerk or middleman ang madadali dito, kundi ang mga big fish mismo, which is yan po yung inaantay natin. Kaya mga kababayan, you know, don't be blind. Huwag kayong magbulag-bulagan sa mga nakikita ninyo, awa effect. No, kahit matagal na yan, as long as nandyan yung case, hindi pa naman final, wala pa naman verdict, kung guilty ba or not, diba? Dapat may mapanagot kasi pera ng taong bayan yan. Biruin nyo, nalubog kaya tayo sa utang. Alam ninyo yun, from kay Pinoy, 2 billion lang ata naging utang, tapos pagdating kay Duterte, naging 16 billion or trillion. Diba? That's a big amount of money. Anyway, uminom ako ng tubig para maayos muli ang aking voice. Hindi ako pwedeng magalit, hindi ako pwedeng sumigaw, diba? Kasi baka mapausa naman tayo. So anyway, mga minamahal, sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit na lumalabas ang pangalan ni Digong, ni Bongo. Kasi, you know, in the first place, sila lang naman talaga yung ma-influensya sa mga official ng DBM tapos PSDBM. And also, sila din yung nag-endorse ng mga kontrata. At sa ilalim ng kanilang administrasyon, bilyon-bilyong piso ang nawala. Diba? Nawaldas. Diba, biruin nyo, yung pinaka-minimum lang nun, 1 milyon, tapos sobra-sobra naman yung patong, habang yung mga frontliners, kulang sa sweldo, diba? Tapos meron tayong mga negosyanteng kumikita ng triple, ng dahil lamang dito sa face shield, tapos yung mga presyo nila. Frontliners nun, halos wala nang tulog, reklamo, diba? Pansinin ninyo, reklamo sila, hindi na to tama, ganyan-ganyan. Tapos maliit pa yung sweldo nila. Tapos yung iba minsan nalilibre na lang, lalo na yung mga students, 'di ba? Hindi binabayaran. So yung mga frontliners natin, sila yung pinakanatamaan at sila yung pinakakawawa. Ngayon, yung ginawa ng ombudsman na hindi siya natatakot na, you know, harapin yung dapat na may pananagutan, abay napaka malaking saludo. Dito nga po sa ating panibagong ombudsman na si Boy Rimulya. Kasi I know that Boy Rimulya wants to make sure that the right people will be punished. Kasi yun naman talaga yung dapat eh. Hindi lang dapat yung mga tauhan, kundi yung mga utak sa nakawan. Yan yung gustong, sa madaling sabi, yung mensahe na nais iparating sa atin ni Boy Rimulya. Kasi matagal na itong sinisigaw ng bayan eh. Sino yung dapat managot? Kaso up to this moment, mga small person lang yung mga napapanagot dito. And for the unang pagkakataon, abay salamat naman. Dahil meron tayong ombudsman na hindi natatakot balikan ang nakaraan. Kahit na Duterte pa ang tatamaan. Kasi, you know, itong si Boying, he almost know the law. Diba? He know the law. And he want a justice. So, gagawin niya, siguro, at ang mga minamahal, abay magpa-file siya ng right cases dito sa mga right person na dapat makasuhan. Hindi, kung ituturing, kung tatanungin nyo kung magaling ba si Boying, actually yes, kasi hindi siya yung tipo ng taong puppet ng isang partido. Kasi parang ang nangyayari, hindi siya papayag na mauwi lang sa available graft cases ang isang multi-billion na pandemic scam. Kaya doon pa lang sobrang saludo dito kay Boying, 'di ba? So, instead of letting weak cases die, he build stronger one that can actually send people to jail. Yan yung ginawa ngayon ni Boying Rimulya. Kaya mga kababayan, kung gusto natin na tunay na hustisya, well, this is the time to support. 'Di ba, mga minamahal? To support what the ombudsman do para nga po dito sa
ating bayan. Kasi hindi naman ang ginagawa ni Remulla pagtakip eh. Ito ay pangangalap ng mabibigat na hustisya at ebidensya. Gets ninyo mga minamahal? Kaya suportahan natin itong ganitong klaseng leader na merong tapang para sampahan ng mga kaso ang mga taong dating untouchable ko, no? Dahil sa totoo lang, kung hindi ito gagawin ni Remulla, matatagalan pa, to be honest, bago makulungan may mga sala. So, ngayon pa lang, diba, pinapakita niya na no, I don't fear sa mga Duterte. So, ibig sabihin, malakas itong si Remulla. Hindi siya takot kay Go, hindi siya takot sa mga DDS troll. So, at the end of the day, mga minamahal, ang laban na ito ay pabor sa atin. Kasi pabor to sa katotohanan eh. At kung meron man gustong magtago sa magtago sa likod ng pandemya, hindi makakaligtas at hindi na makakatakas ngayon. So, malinaw yung ginagawa ng ating ombudsman ngayon na si Boying Remulla is hindi po ito kind of scene na meron siyang pinagtatakpan. Ito ay pangangalap ng mabibigat na ebidensya para may masampahan na kaso laban sa karapat-dapat naman talagang makasuhan. And again, formally is not over. This is just the beginning of a bigger, louder, tandaan ninyo, and stronger pursuit of justice. Diba? Antayin natin. Kung sang-ayon kayo, mga minamahal, dito nga po sa ating komento, laban para sa hustisya, abay, ako po ay humihingi lamang ng comments. Yeah, inuubo pa din ako, oh my God. Comments, likes, and share. And also, mga minamahal, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat mga minamahal at ingat mga kababayan. At sa mga Team Replay, maraming salamat. Yun lamang po. Bye-bye mga kababayan.